Hey guys! Mabuhay maligayang pagbabalik again sa aking YouTube channel again. Kahit bumabagyo, talaga nag-attend ako ng press ko ng The Voice Kids na ginawa sa GMA7, sa Studio 7. And of course, actually, sinabay na yan. So, may taping sila. Ang feeling ko wala ng press con dapat ito. So, anyway, siningit na yung press con kahit nga bagyo. So, gora pa rin ako. Actually, marami, medyo, limited yun ang pinapunta, pero lahat naman kami napagtanong sa Q&A. Kaya lang, syempre, hindi na kami nabibigyan ng chance na mag-interview after ng press con, unlike before, ng open forum, unlike before, binibigyan kami ng chance. But anyways, ayun, nakikita niyo naman si Julian San Jose, napakaganda, napaka-sexy pa rin. So, ayun naman, tungkol naman sa thumbnail na ikwento niya nga yung mga pinagdaanan niya uli noon. Kasi nga, The Voice Kids ito, bumalik sa alaala niya nung bata siya, kung paano siya nag-attempt din na mag-audition ng bata siya at kung paano rin niya sinasabi na na may mga time talaga na gusto niya rin mag-quit sa pagkanta na dahil feeling niya nga walang nangyayari sa kanya. At saka nakakaloka pala nung mga time na yon. Although pumasa siya sa mga audition, pero pag na tinatawag na siya, lagi siyang nagkakasakit. Hindi niya raw alam kung bakit. Ang feeling niya nga sa sobrang stress yun. But anyways, ayan, again, sayang hindi ako nabigyan ng chance. But I'm sure naman mabibigyan pa ng ibang araw. So abangan na lang natin pag nagpatawag uli ng panibagong press con kasi bagyo lang siguro at medyo limited din kailangan nila mag-taping talaga dahil mukhang yung e-airy na nga sila. So, ayun, ganyan lang mga kaganapan. But again, as always, napaka-nice ni Julian. So, eto nga ang kanyang mga chika na panoorin nyo na muna. Parang kasi mga brothers ko na kasi itong mga to eh. And ako kasi personally talaga growing up, parang one of the boys din ako. Kaya parang di nalalayo yung parang yung vibe ko whenever I'm with guys. So, pagkakasama ko silang lahat, parang komportable talaga ako. Tsaka alam ko na kahit na this is a competition and may mga badagulan moments kami, parang it's just a normal sibling relationship between them. And ano specifically yung hahanapin mo this season when it comes to the kids? Tsaka may preparation ka bang ginagawa kasi syempre mga bata ito? Anything specific? Well, actually, I've been saying this all the time. Pero ang hinahanap ko kasi usually yung someone who who's versatile, who can do a lot of things, someone na pwede mong turuan ng kahit anong bagay at pwede mong kasama sa pag-explore ng mga bagay-bagay. And ako this time siguro hinahanap ko yung talagang, kasi pag bata, di ba, charming sila, di ba? Siguro yun yung hinahanap ko talaga. And yung may connection, hindi lang sa akin, pero sa mga manonood. Thank you. Tanda lahat. Yes, sir. Okay, sige, ako na lang siguro kung magsisimula. Kasi galing din po kasi ako ng competition. Sumali po ako ng Popstar Kids nung I think I was 11 or turning 12. It wasn't easy at that time kasi medyo iba pa yung panahon kasi before. Yes. Talagang pagka nag-auditions ka, like kailangan pupunta physically doon mismo doon sa audition site. And before, sa isang variety show, this was SOP back then. And then parang naalala ko, parang may satellite area sila doon sa isang mall. Tapos nagkataon, nandun kami ng family ko, like ako si mama, yung isa kong kapatid. Tapos, nalala ko, sabi ko, parang kami auditions ata dun sa sige mama, try ko nga, ganyan. And then, hindi ko na naman talaga ina-expect kasi wala kaming dalang anything, wala kaming dalang requirements like ID picture, something like that. Tapos, sige, okay na yan. Tapos, pinapasok kami ng isang talent coordinator doon kasi parang isa naman ako doon sa mga nauna. And then, hindi ko din in-expect kasi nakapasok ako ng screening hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. Tapos, every now and then, nagkakasakit ako palagi, hindi ko alam kung bakit. Siguro, like, nasa-stress ako, like, hindi ko alam kung ano ba yung mga susunod. Kailangan ang dami kong iniisip as a kid. Tapos, syempre, hindi ko pa alam kung ano yung mga dapat kong i-expect, kung ano ba yung mga dapat kong gawin kapag ka nandun ako. And then, nung nandun ako sa competition, syempre, nung first sasala ko, parang kinakabahan ako. Pero sabi ko, sige, enjoy ko na lang to kasi
baka, alam mo yun, like, once in a lifetime na to moment na to eh. So, might as well, you know, enjoy. And then, siguro, pag kung hindi man ako pala rin, okay lang, I'll go back to school, mag-aaral na lang ako ulit. Total, yun naman din yung gusto talaga ng mga magulang ko. And then, hanggang sa, nagkaroon ako ng callback. Hindi ko rin to ina-expect. Sabi ko kasi, parang hindi talaga to para sa akin. Tapos, hanggang sa natuloy-tuloy ng opportunities, nagkaroon ng mga offers, ganyan. And then, I became a member of a group. And then, I became a mainstay of variety shows. Tapos, I also had a chance to make my own album, mga singles, ganyan. Sabi ko, parang, okay, maybe talagang nilaan talaga ito ni Lord para sa akin. There were certain hardships kasi parang, minsan hindi ko alam kung saan pupunta yung journey ko. Kasi bata pa nga ako, diba? Tapos darating sa awkward stage, parang darating din sa point na parang wala nangyayari or like, dapat ba mag-stop na lang ako, mag-quit na lang ako siguro. Tapos sabi ko sa sarili ko, hindi, kasi binigyan ako ni Lord ng ganitong klaseng opportunity. Binigyan ako ni Lord ng ganitong klaseng mga talento, so I'm going to use it. Kasi ginamit niya akong instrumento para makapagpasaya ng mga tao and makapag-inspire ng mga tao, especially ng mga kabataan. So, yun yung parang naging, feeling ko ito yung purpose ko in life. It's really to inspire them through my craft. And I'm happy because I'm still doing it. And I'm still here.